Kamusta ka na, Catherine? Isa rin yan, ano? Ha? Ha? Okay ka na? Sama ka sa sa church? Okay na siya, gumaling na siya eh. Tinabihanan ko eh, alagaan ko siya. Nay Mercy, tanungin ko muna siya kung kamusta na. Kamusta ka na uli? Kamusta ka na? Okay naman. Ayan, nakakapagsalita na si ate. Nakapagsalita ka na pala. Me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Halos 3 taon na po tayo na pabalik-balik dito para matulungan dito sa mga kabundukan ng Barangay Kupang isang pamilya na naghihikaw sa buhay. Ang kanilang anak na dalaga ay pabalik-balik na nagkakaroon ng depresyon. At maging kanyang ina ay nakakaranas din po ng paulit-ulit. Dito kami sa bahay ni Tatay Max. Kao po. Barangay po. Barangay. Pinatawag kami ng barangay. Tatay Max. Ay, si Abel pala. Tinatawag kami ng barangay. Barangay. Ganun ba yun? Pupuntahan daw kita. Bigyan ko yan, hinahina ako siya. Hinahina na ako eh. Pumayat ka na nga. Nagkasakit kasi ako. Si ate, pumayat na. Nagkasakit ko kay Arnel. Rudo ka pa. Kaya, Laki ng binagsak ng mo katawan mo. Kaya nga eh. pag naghakot tubig, gumagano ko kay Arnel. Ano? Hirap. Nahihirapan ka magsalita. Oo. Nakakapagpa-check up na Kasi po yung kayo. boses ko Ate, nandito sa ulo. hindi kayo nakapunta sa sa may health center sa may Kugyo. Sa Hindi pa. doktor. Sabi ni Kari, dadali daw ko sa Ano dun eh. Pumunta Pagamutan. sa pulo. Ginanyan. Kasi ang mata nyo po ay malalim, oh. Kaya Malalim. nga, Nakakatulog ka pa sa gabi. nakakatulog ako pero pag lutos ako ni Maximo, bibili mantika. Kasi pagdating ko sa taas, kinakapos ako kinakapos ako lumalakan. Kasi dati naman, malaki ka eh. Oo. Mataba mo noon eh. Ngayon, payat-payat mo na talaga. Yung braso niya, nakaano pa din kayo ng timba. Nakakabuhat pa. Oo, nakabuhat ako pero hirap na hirap. Ay, Puno. Di man masyado puro. puno. Ika ko nga hindi nga. Nakalmusal na kayo. Kumain ako ka. Pinapakain ako ni Maximo. Almusal. Oo. Kumain, pero nakakain ka na. Ulam. Ganyan lang. Kumain ako kanina. Ang sakit ko kuya, nahirapan huminga eh. Nahirapan ko magsalita. May Yung dibdib ko ba parang yung naninikip. oo. Nahirapan ko magsasalita. Tapos pagsalita ko kuya, ang boses ko nandun sa ulo. Yung di ko maintindihan ang lawas ko eh. Hinang-hina na ako eh. Nanghina. Sabi nila to, Mama, inumin mo to. Sabi niya, dumating siya. Hindi ko maalam doon, anong klaseng gamot na to. Para di ako manghina daw. Pero sa sitwasyon nyo ngayon, hindi nyo alam kung anong sakit na meron kayo. Hindi nyo alam, di ba? Ito naman si Catherine. Kamusta ka na, Catherine? Isa rin yan eh. Ano? Ha? Ha? Okay ka na? Sama ka sa sa church? Kamusta ka na uli? Kamusta ka na? Okay naman. Ayan, nakapagsalita na si ate. Nakapagsalita ka na pala. Ilang na to? Linggo na eh. Tatay Max. Inano ko eh kuya, minamasad ko yung katawan. O bang linggo na siya nakapagsalita? Ayun lang, yung kinausap mo ngayon nagsalita. Sama ka sa church ha. Para manubalik yung kanyang Wag mo hayaan na habang buhay ka lang na hindi nagsasalita, nagtutulala, ganun, wag. May pag-asa pa kasi tayo, di ba? Naniniwala ka pa rin naman din, di ba, na may Diyos, na may Panginoon, na dapat nating lapitan. Magdasal ka palagi na tulungan kayo ng Panginoon sa sitwasyon nyo, lalo na si mama mo. No?
Nakikita mo ba Kuya Arnel, ang sitwasyon ng mama mo? alam ko, Kuya Arnel, nagtataka ko sa rin, ba't bigla ko nakaganito? O maaari po kasing ano nyo yung katawan nyo, naabuso. Parang, Naabuso kaya siguro ganyan na po yung nangyari sa inyong kalusugan. Si Ate Mercy, kamusta naman po? Biglang bumagsak yung kanyang katawan. Ano nga, nag-igib, biglang nagkaganyan siya pag-uwi. Hirap na. Ay, kinabukasan niya na umano yung katawan niya. Parang, Bagsak nga. Oo. kasi Oo. ayaw pakinig. Oo. Sabi ko, huwag ka nang mag-igib. Andito rin ako. Ayaw. Ako pang pagalitan. Kaya siguro dahilan talaga niya Tatay Max. Kaya gawan yan dahil naabuso na ang katawan Oo, abuso sa pagtatrabaho. na. Oo. Parang ano yan, makina. Yung makina ng sasakyan. Pagka panay gamit, nangyari. Huwag Sira. kang pakialam sa akin. O, sabi niya. Nagagalit naman. Wala. Dahilan kasi na masipag din kasi si ate. Masipag sa Gusto magtrabaho. Ayaw ka rin niya nahihirapan. Oo. Kaya lang, naperwisyo tuloy ngayon yung kalusugan niya. Yan na nga. Hindi pa rin, gagapang pa rin. Oo. Para lang makapagtrabaho pa din, makatulong Oo, igib. sa'yo. Sabi ko naman Nag-iigib, halos ginagapang na. ang ano niya. Igib na, nagalit na ako kaya si Dudong natulog pa. Sabi ko naman, sige naman katulog. Mayroon kong iutos sa'yo, hindi magagawa dahil sa, hindi ka naman nagigib, hindi ka naman magano. Hindi pwede. Nagagalit pa sa akin, bakit daw ginising ko? Siya pa gagalit. Tatay Max. Bakit pakialaman? Tatay Max, okay na. So hindi naman ako kailangan ng alamin ko na lahat yung mga pangyayari po sa inyo. Ang akin lang, Tatay Max, nakikita ko talaga sitwasyon nyo magmula po nung nakilala kita nung kauna-unahan. Siya kasi nagdala talaga. Kaya nga nakilala ko kayo. At laking bagay din po yon si Tatay Mimi. Nasama niya ako para makilala kayo. Talagang yung magmula noon hanggang ngayon talagang sakripisyo pa talaga yung sitwasyon nyo ngayon. Pero mabuti na lang ang Panginoon hindi pa rin kayo pinababayaan. Hindi talaga. Nagano talaga kami. Tatay Max, sana nga tuloy-tuloy pa rin yung gawain dito sa bahay nyo. Yung Bible study. Yun. Tuloy pa rin tayo. Wala. Makinig Basta tayo. Dito, pasok yan. Bagsak na kami. Tingnan mo, wala nang ligid. Kaya minsan, dito na lang natakot na tuloy. Kasi wag mo natin sayangin. Kasi may mga nagtsatsaga po na makarinig tayo ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy sila dito. Salamat po Tatay Max. At good news naman, nakapagsalita na si Kat. Nabisita ko si Ate Mercy. Medyo nakakalungkot, biglang pumayat. At kayo po ay nakakausap ko na rin ngayong araw na ito. Maraming salamat po Tatay Max. Salamat po.